Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ipinahinto muna ng Commission on Elections o COMELEC ang delivery ng election supplies at paraphernalia para sa November 2 barangay at sangguniang kabataan elections habang hinihintay kung ipagpapaliban ang halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia noong August 25, tapos na ang procurement ngunit ipinagpaliban muna ang delivery. Posible ring maantala ang training ng mga gurong magsisilbi sa halalan na nakatakda sa kalagitnaan ng Setyembre. Nauna nang sinuportahan sa Senate hearing ang panukala ni Senator Francis Cheese Escudero na gawing 5 taon ang termino ng barangay at SK officials at ilipat sa 2028 ang susunod na BSKE. Giit ni Escudero, hindi simpleng extension ng panukala, kundi permanenteng pagtatakda ng termino. Nanawagan ng COMELEC sa Kongreso na magdesisyon pagsapit ng Setyembre upang maiwasan ang dagdag na gastos sa paghahanda. Bukas ang Malacanang sa posibilidad na i-ban o i-geoblock ang social networking app na Facebook sa Pilipinas kung hindi ito susunod sa mga regulasyon ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat munang pag-aralan ang naturang hakbang dahil maaaring gamitin ang social media sa pagpapakalat ng fake news, online abuse at karahasa. Kasunod ito ng panukala Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC matapos ang pamamaril sa Zamboanga City noong Agosto 18 na naka-livestream sa Facebook ng 14 na minuto bago ito ma-take down. Tinanong din ni Senator Risa Hontiveros ang mga cybercrime authorities kung kaya nilang agad na ma-flag ang ganitong uri ng mapanganib na content. Samantala, nilinaw ni CICC Executive Director Aboy Paraiso na hindi pa naman inaasahang aabot sa aktual na pagba. Patuloy pa ang pakikipagdialogo ng CICC sa Meta, may-ari ng Facebook, upang matiyak ang proteksyon ng mga kabataan. Arestado ang 2 magkapatid matapos umanong makuhanan ng 3 hindi lisensyadong baril, 1 granada at hinihinalang shabu sa isang operasyon sa Sibungas, Cebu nitong Martes, August 25. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, nasabat sa nakababatang kapatid ang mga loose firearms kabilang ng isang KG-9 submachine gun, caliber .45 pistol at isang hand grenade, habang isang .357 caliber revolver naman ang narecover sa nakakatandang kapatid. Ayon sa pulisya, hindi nakapagpakita ang 2 suspect ng lisensya o permit para sa mga armas na lumabas ding hindi rehistrado sa PNP Firearms and Explosives Office. 3 sachet din ng hinihinalang shabu ang umano'y nakuha sa nakababatang suspect. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.